Malaking sweldo na naghihintay sa Gilas player na si Dwight Ramos sa Japan B-League kung saan tumataginting na $50,000 or 2.9 million pesos kada buwan. Tututukan natin yan. Respeto ng ibang bansa at kumpiyansa ng local players, iginiit ni PBA Chairman Ricky Vargas bilang benepisyo ng PBA at bagong mamumuno sa Gilas Pilipinas sa katauhan ni Alfrancis Chua matapos magbitiw mula ng makuhang ginto sa Asian Games. Iminumungkahi ni SBP President Al, Coach Tim Cone at Ricky Vargas. Sa isyong yan, tututukan natin ang sagot o dahilan ni Alfrancis Chua. Payag ba siya na muling bumalik sa Gilas Pilipinas? Tutukan natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos pag-usapan ang kanyang pinamalas na performance sa OQT na ginanap sa Riga, Latvia, muling umakyat sa headline si Dwight Ramos, bunga ng malaking kontrata nito sa Japan. Tanong, gaano nga ba kalaki ang sweldo ng isang Dwight Ramos sa B-League ngayong 2024? Tutukan natin ang report ni Homer Sison sa Spin. Sa pagpasok sa ikalawang taon ng extension ng kontrata na pinirmahan niya noong June 2023, si Dwight Ramos ay nakatakdang kumita ng $50,000 kada buwan para sa kabuuang $600,000, sabi ng isang source sa spin.ph. Sa palitan ngayon, 2.9 million pesos yun kada buwan or 34.8 million para sa isang taon. Guys, ang laki, di ba? Pero deserve ni Dwight Ramos ang lahat ng yon. Solid rin kasi yung game niya dito sa Japan eh. Meron lang naman siyang stats na 10.7 points, 3.8 rebounds at 2.4 assists. Nakaraang season po yun. Tapos minsan na rin siya nagtala ng 26 points, 10 rebounds at 10 steals sa isang bakbakan lang. So dito pa lang kitang-kita mo na yung halaga ng isang Dwight Ramos sa team. Ma-remind lang natin guys hindi pa epekto yan ang kanyang performance sa katatapos lamang na OQT. Base kasi sa sinabi ni Homer Sison, June 2023 pa siya nag-sign ng contract. Ibig sabihin, posibleng tumaas pa ang magiging alok ng Libanga Hokkaido kung ngayon nila liligawan si Dwight Ramos. Sa kabutihang palad, contract extension na lang to. Wala nang matinding negosasyon na magmumula sana sa team. Ganda ng buhay ni Dwight Ramos, di ba? Gwapo, magaling sa basketball, may malaking sweldo. Saan ka pa, di ba? Kung maganda na ang lagay ni Dwight Ramos sa kanyang kupunan sa Japan, isiniwalat naman ni PBA Chairman at kasalukuyan ding SVP Vice President na si Ricky Vargas na nagkakaroon ng kumpiyansa ang mga player na kasama sa hanay ng Gilas Pilipinas matapos ang kompetisyon. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ricky Vargas sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Naobserbahan namin na kapag bumalik na mga player ng Gilas sa PBA, mas confident sila, mas gumaling sila dahil sa experience. Ang isang malinaw na halimbawa ay si Chris Newsome na nanguna sa Meralco sa Philippine Cup Championship pagkatapos ng mahusay na pagganap dito sa Hangzhou. Binabago natin ang kultura ng Gilas at nakakakuha tayo ng respeto mula sa ating mga kalaban. Alam nyo, agree ako dun sa sinabi ni Sir Ricky Vargas. Si Chris Newsome, ang laki talaga ng improvement niya dito. Kitang-kita mo yung malaking pagbabago sa kanya mula nung makuha natin ng gold medal dito sa Asian Games. Nung talunin natin ang China sa semis, tapos nung tuluyan natin gulpihin ng Jordan dito sa finale. Ibang nakita natin Chris Newsome matapos yun. Nag-gain na siya ng confidence mula nun. Ibang binigay na kumpiyansa sa kanya nang hindi niya papormahan si Rondae Hollis Jefferson na naturalized player ng Jordan. Siya kasi naatasan ni Coach Tim na humarang kay RHJ eh. So ayun, the rest is history. Nanalo sila ng kampyonato. Of course, yung Meralco kung saan siya yung nanguna doon. Nakuha pa niya ang prestigyosong Finals MVP Award. Ibig sabihin, malaki nagiging impact talaga ng galaw ng isang player sa Gilas Pilipinas. Nagkakaroon ng matinding challenge ang player habang nasa competition ng pambansang kupunan. Bonus pa doon, yung respetong nakukuha natin sa ibang bansa, di ba? Yung ibang bansa na dati medyo maliit ang tingin sa atin dito sa Gilas Pilipinas, ngayon nagkakaroon na sila ng respeto na mahirap makuha basta-basta, di ba? So sabi nga nila, nakahit tayo ng 2 ibon sa isang bala lang. Habang napapansin ni Ricky Vargas ang pagbabago sa players na sumasama sa Gilas, iginit naman ni SBP President Al Panlilio na kailangan nila sa pambansang kupunan ng katulad ni Alfrancis Chua na napilitang bumitaw sa team matapos ang Asian Games sa China. Narito ang pasabog ni SBP President Al. Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Kailangan natin si Tocayo sa Gilas. Mas alam niya ang basketball kaysa sa akin. Sabi ko sa kanya, andito lang ako para sa kanya. Sa admin side ako at maaari niyang pangasiwaan ng team tulad ng ginawa niya sa Hangzhou. Alam niya kung paano i-encourage at i-motivate ang players eh.
parehas ang trato niya sa bawat isa. Walang lumalamang, may pagkakapantay-pantay at kapatiran. In fairness kay Al Francis Chua, totoo naman yung mga sinabi ni SBP President Al. Alam naman ng lahat kasi na nagsimula siya bilang player. Tapos, coach dito sa PBL. Hanggang sa itawid niya ang Tanduay dito sa PBA. Siya pa rin ang coach nun. So meaning, andun talaga yung experience. At siguro expertise na rin sa basketball. And yung karanasan din nila sa Asian Games last year, malaking bentahe rin yun sakaling pasukin niya ulit ang Gilas Pilipinas or samahan ng Gilas Pilipinas. At base kay SBP President Al, bibigyan niya ng malaking responsibility si Al Francis Chua sakaling pumayag ulit siyang samahan ng Gilas Pilipinas or yung pambansang koponan. Personally, tingin ko, maganda naman yung tandem nila in case na pumayag ulit siya. Ha? Bakit natin sinabi yan? Kasi malaki nagawa nila ni Coach Tim Cone dito sa China, sa Asian Games. Kaya sa tingin natin, may magagawa ulit siya dito sa kupunan. Ayon na rin kay SBP President Al, maganda makisama sa players si Al Francis Chua. Walang issue, walang seniority kasi lahat pantay-pantay. Yung mga ganong katangian yun na isang magaling na leader. Kung tutuusin, hindi lang si SBP President Al ang humihikayat kay Al Francis Chua na bumalik sa Gilas Pilipinas para pamunuan ulit ito. Maging si Coach Tim, si Ricky Vargas, umaasa din sila na babalik si Al Francis, especially ngayong papalapit ang second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Gaganapin po yan dito sa atin kung saan makakaharap natin ng New Zealand at Hong Kong. Mahirap tanggihan ng mga alok na pamunuan niya ang Gilas Pilipinas. Kaya naman ang katanungan ng sambayanan, bakit hindi siya kasama sa pambansang kupunan? Ano ang pumipigil sa kanya para gawin ito? Tutukan natin si Kinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Sabi ni Al Francis Chua, hindi siya pwedeng sumama sa Gilas dahil sa kanyang commitment sa trabaho sa San Miguel Corporation, kung saan ang kanyang responsibilidad ay higit pa sa palakasan dahil tinutulungan din niya si Chairman Ramon S. Ang sa mga espesyal na proyekto tulad ng NAIA Rehab, pagbuo ng bagong paliparan sa Bulacan at pag-streamline ng mga operasyon ng tollway. Pero sabi niya, nasa puso niya ang basketball. Mabigat yung rason ni Al Francis Chua kung bakit ayaw niyang bumalik sa Gilas Pilipinas. Yung commitment niya kasi kay RSA, hindi basta-basta. So siguro, wait and see na lang tayo guys kung ano talaga mga plano nila sa Gilas Pilipinas. Especially ngayong paparating na Nobyembre kasi kalaban natin ng New Zealand na malimit, tambakan tayo dyan. So guys, maraming salamat.